Sanay akong kuya ang tawag sa kanya pero ngayong nagpapatawag lang siya sa pangalan niya, parang uminit ang paligid ko at di makahinga. Nagiinit ang mga pisngi ko sa kaisipang Tyron lang ang itinatawag ko sa kanya. Just Tyron. Di pa ako agad na nakabawi kung di ko lang narinig ulit ang mga katok. Isang beses ko pang nilingon si kuya, Tyron, ngunit abala na to sa hapag. Di ko man lang nakita kung ano ba ang reaksyon niya sa reaksyon ko. Nababaliw na yata ako eh. I am considering of getting married to him, and to think that we'll be skin to skin makes everything hot. Pininig ko ang ulo ko at nagmadaling umakyat sa sala upang buksan ang pinto. Baka di ko mapigilan ang sarili ko at mahatak ko siya para sa isang halik na pwedeng mapunta sa kama pag nagustuhan niya. What a dirty mind you got there, Janine. Dinig kong sabi ni Maymay mula sa imahinasyon ko. I am getting crazy. Really? Pagbukas ko sa pinto, sabay pa kaming natigilan ng babaeng nasa harap nun. Napakurap ako matapos siyang maalala. Siya si Lalay. Hi? Bisita ka ba ni Tyron? Kaano-ano ka niya? Naparunok ako sa nakikitang kuryosidad sa mata niya. Maganda siya. Bibigay ko sa kanya yan. May katapangan ng mga singkit ng mata. Kahit ang lumang bestidang suot bagay sa kanya. Not because it's old but it looks like a fashion to her. Nasa kusina si Tyron. Nakagat ko ang dila ko. Muntik ko masabing kuya. Ang layo pa ng sagot ko sa kanya. Natitense ako at bahagyang na-intimidate sa tingin niya. Binuksan ko na lang ng maluwag ang pinto para makapasok siya. Salamat. Hingi nang ako ng malunggay at hihiram ng basket. Ngumiti pa siya. Tumango ako at sumunod sa kanya. Parang memorize niya nga ang bahay ni Tyron kung kumilos siya. Kinuha pa niya ang mga pinagtulugan ni Tyron sa sofa at mabilis na tinabi sa kwarto. Umawang lang ang mga labi ko sa ginawa niya. Para siyang asawa na ayaw ng kalat na siyang kiniinis ko ng bahagya. Nainis ako na basta na lang siyang pumasok sa kwarto na parang kanya yun. Lagi ba niyang ginagawa yun? Kahit kwarto yun ng lalaki? Pagkalabas, nginitian pa niya ako ng malapad at dumiretso sa kusina. Natameme ako sa inasta niya. Kung gagawin niya ulit yun habang nandito ako, hindi ko napapayagan pa. Pati kaya mga damit at gamit ni Tyron, pinapakailaman niya? Tyron, pahiram ulit ng basket. Nga pala nandun na si tatay, ang sabi mo raw kasi mauna na siya. May pupuntahan lang ako saglit. Tahimik akong bumaba at di na lang pinansin ang usapan nila. Busy si Tyron sa pagkain habang si Lalay kinukuha ang basket na nakasabit sa pader. I felt out of place, lalo na't miminsang nilingon ni Tyron si Lalay sa mga mumunting reaksyon nito. Ay sorry, muntik na pala lang mahulog. Tumawa pa to na mahina habang nilalapag ang basket sa mesa. I told you, you can have that. Hindi mo na kailangan ibalik. Tahimik akong umupo at kumain ng kapirasong kanin at itlog. Hindi ko na lang pinansin ang mumunting usapan nila. Nag-volunteer din ako magugas ng plato. Hinayaan kong samahan ni Tyron si Lalay na manguha rin ng malunggay. Sore eyes kasi kung tatabi pa ako sa kanila. Masakit na sa mata, masakit pa sa tenga. Tyron? Bungad na tanong ko. Si Lalay ang nasa garden, namimitas ng kamatis. Nagpunta sa bayan, baka hapon ang balik. Huwag ka raw lalabas. Dadalan kitang pagkain mamaya. Babalik ako? Umiti siya, tinaas ang basket. Gusto ko sanang tumanggi at sabing marunong ko magluto, kaso hindi ko rin alam ano ba ang lulutuin ko. Hindi ba abala sa'yo? Umiling siya at pumitas pa na isang ampalaya mula sa isang telang baging. Ayos lang. Magkapit-bahay naman tayo dito eh. Sige ha, magluluto muna ako. Alanganin akong umiti at sinuklian ang kamay niya. Inipa akong umikab pagkaalis niya. Sinubukan ko naman na libangin ang sarili ko sa vegetable garden ni Tyron. Kompleto at may bunga naman iyon. Hindi nga lang ako maalam ng lutong gulay. I spent my day exploring his peaceful house. Kumpara sa syudad, mas tahimik dito. Hindi ko nga nabuksan ang cellphone ko sa pagkaaliw sa paligid. Eto na, munggo. Magustuhan mo sana? Nilapig ni Lalay ang manok, mangkok sa mesa. Nilapag din niya ang binalik na basket. Thank you. Mukhang masarap. Mukha man lamang masarap. Mabango pa ang amoy. Nakakagutom. Yayayain sana kita sa bahay kaya lang hindi ka nga pala pwedeng lumabas. Kapag may maayos sa damit ka na lang. Bigla ako nahiya at inayos ang tuwalyang hawak. Ngumiti pa ako at nailang. Hindi ba pwedeng magsuot ng ganito dito? Presko naman. Umalis ulit si Lali at di ko na alam kung babalik pa.
Kinain ko na lang ang niluto niya at nagtira ng konti para kay Tyron. Simula ngayon, hahayaan kong sarili kong tawagin siyang Tyron. So, Tyron. Sinubukan kong magwalis at magpunas na ilang gamit niya. Malinis ang bahay ni Tyron kahit simple. Maging lace na kortina ng bintana marinis. Walang bahid ng alikabok. Naglampaso ko na sahig kahit na hindi ko alam kung tama bang ginagawa ko. Basta gusto ko lang pagpawisan. Nagwalis din ako sa bandang likuran ng bahay niya. Puro dahon lang naman. Pagbalik ko sa loob ng bahay, pinagpawisan na ako at nauuhaw. Gusto ko sana na malamig ngunit wala. Napanguso ako at naisipan bumili ng yelo. Di naman ako lalayo eh. Di naman siguro siya magagalit kung bibili ako kay Aling Iska. Kagabi nga siya pa nag-utos sa akin bumili ng yelo. Nagkalkal ako ng 10 piso sa wallet ko. Mabuti na lang meron. Sinipat ko pa ang sarili ko sa salamin sa gilid ng sala niya. Nakasabit sa dingding. Buong katawan ang kita doon. Namilog pa ang mata ko sa basang damit ko sa parting dibdib. Namula ang pisngi ko, kumapit na damit ko. Humulma noon ang pagkabilig at tayo. Napalabi ako matapos maisip. Ganito kalinaw na nakita ni Tyron ang mga ito kanina. Kahit kasi hindi basa, malinaw ang damit. Kaya pala ganoon ang reaksyon niya. Bagsak ang balikat, tinapal ko ulit ang tuwalya. Mamaya na lang ko maliligo. 2 yelo po, Aling Iska. Inabutan ako ng yelo at napasulya pa sa damit ko. Sinigurado ko naman safe at di nakita ng mga yon. Salamat po. Pagkatango nito, pumihit na ako pabalik sa bahay. Halos lumapad pa ang ngiti ko at takbuhin ang pabalik matapos makita dumaan ang sasakyan ni Tyron. Di ko pa masupil ang ngiti ko pagdating noon. Namilog pa ang mata ko sa mga gamit na binaba ni Tyron at ni Badong mula sa pick-up. May maliit na ref, rice cooker, oven at flat screen television. Umawang ang labi ko at di makapaniwalang bumili siya ng appliances. Muntik ko pang mabitawan ng yelo kakamadaling sumunod sa kanila. Di pa niya ako pansin. Tinapos niya ang pagbubuhat. Salamat, Badong. Inabutan niya ng pera ang patpatin bago hinayaan na umalis. Di mo naman kailangan bumili ng gamit. Alam ko konti lang ang pera niya at di naman talaga kailangan. I can afford. Baka gusto mo rin magluto-luto. Sinulyapan niya akong mabilis bago inayos sa loob ng ref ang mga pinamili niyang pagkain. It's totally fine. Kaya ko naman bumili ng yelo kay Aling Iska. Nilapag ko pa sa mesa ang tuwalya na pantakip sa damit ko bago kinuha ang pitcher at minilagay doon ang mga yelo. Gusto ko na malamig na tubig. At least you won't need to buy anymore. Sinulyapan ko si Tyron matapos siyang matigilan. Madilim niya ang tingin at umigting ang panga. Sinundan ko pa ang tingin niya at halos mawala ang buong katawan ko matapos matantong doon siya nakatingin. Shit! Tarantang bulong ko bago hinabulot ang tuwalya at pinantakip muli. Marahas siyang umiling bago pumanhik sa sala. Pagbalik ni Tyron may kadiliman pa rin ang tingin niya. Nilapag niya sa mesang iilang supot. I bought you some clothes so you can have something decent to wear. Ines ni Tyron na bulong. You're tempting me. Baka wala pang 1 buwan magkaroon ka na ng maliit na Tyron. Marahas niyang buling-bulong na ikinangang ako. Sobrang hiya ko sa kanya. Di rin nawala sa isip ko ang sinabi niyang maliit na Tyron. Balak ba niyang magkaanak sa akin? Pinilit niya rin ibibili niya ako ng damit. Madami nga ang binili niya at may ilan pang pantulog. Nakiargumento pa akong di ko naman kailangan yon dahil di naman ako nagdadamit sa gabi. Kaya lang pinaningkitan niya ako ng tingin. Halata na ayaw niyang gawin ko ang ginagawa ko sa mansyon dahil ba kaming 2 lang dito at mabilis siyang matukso? Try it. Di naman po pwedeng habang nandito ka. Lagi na lang akong nasa sala. Rason ni Tyron. Napakarap at di ko inaasahan ang sinabi niya. Gusto ba niya na akong matulog sa sofa at babalik siya sa kwarto niya? Ha? Gusto mo makipagpalit at ako nang matulog sa sofa? Umungot siya. That's not what I mean. Gusto ko ring matulog sa kwarto ko which is my personal space that you invaded. Pagdadeen ni Tyron. Nabitawan kong hawak na teen slip dress sa sahig sa sinabi niya. Natamemet di matanggap na invader daw ako. Fine, dito na lang ako sa sala. Isa lang ang roba mo, hindi naman pwedeng hubad kang lumabas kapag nauhaw ka. At least try to wear something. Don't tempt me too much. Bulong pa ni Tyron sa dulo. Umiwas siya ng tingin at tamad na nagtipa sa laptop niya sa kaharap na mesa. Di ko naman siya tinutukso. Di ko naman kasalanang natutukso siya eh. Eh di ba may lalay na siya, bakit pa siya magpapatukso sa akin? Hindi ako nangangako. Iniwan ko siya doon.
Tinutukso mo ko, wag mo akong tuksohin. Wala pa nga akong ginagawa, natutukso na siya. Paano kung meron na? Home run na ba? Kalokohan. Mahigpit naman siguro ang lock ng belt niya at makapit naman siguro yung ano niya. Hindi naman siguro malalaglag sakali mang magkubad ako sa harapan niya. Buo ang plano sa isipan ko. Gusto kong tingnan kung hanggang kailan ni Tyron kaya na magtiis. Maayos kong binuhol ang roba, hindi nga lamang mahigpit. Sinusupil ko ang ngisi ko habang naglalakad pabalik sa sala. Tumigil ako sa harapan niya. Mula sa laptop, nag-angat siya ng tingin. Hinihintay ang sasabihin ko. Inosente akong humurap bago maharahang nilagay ang kamay ko sa buhol ng roba. Tumaas pa ang kilay niya at sinundan iyon ng tingin. Ngumisi ako. Mali ang tinitingnan mo, Tyron? Paano kung bigla akong bitawan ng roba? Magagalit ba siya? Nga pala lalabas ako mamayang gabi, baka makalimutan kong magdamit. Mabilis kong hinila ang buhol sa kinalalaglag ng roba. Tumambad sa kanya ang hubad kong katawan na ikinatigil niya. Ngumiti ako at kinindatan siya bago tumalikod at tumakbo papunta ng kwarto. Brad! Ines ni Tyron na sigaw na may ungol ng protesta. Dinig ko pang may nalaglag na gamit pero hindi ko na siya nilingon. Nilak ko ang kwarto at humagikik na tumundag sa kama. 1 point, Janine. Kinagat ko ang labi ko sa pagpipigil ng ngisi. Umulit sa isipan kong malinaw niyang reaksyon. Awang ang labi at gulat ang mga mata. Mukha siyang literal na na-surprise at di inaasahan ang ginawa ko. Have a hard-on night, Tyron. Kaya lang pagdating ng umaga, nagbagong ihip ng hangin. Tinamaan ako ng hiya. Tumikim ako at tumuloy na sa banyo. Biniling damit niya ang sinuot ko. Matino daw, sabi niya. Ternong short at t-shirt yon. Sakto naman at medyo fitted. Pwede na. Bala ko rin maglaba, lalo na yung roba. Di ko nga lang alam saan niya nilagay. Wala na yun sa sala kaninang dumaan ako. Tyron, binala ko pa lang siyang tanungin kung saan ang roba. Kaso nakataligod at papaalis na siya. Nilingon ko pa ang hapag kung kumain siya pero walang bawas ang pagkain. Kumain ka muna kaya? Sumunod ako sa kanya hanggang labas. Tuloy-tuloy siya hanggang garahe. Tumigal na makarating sa harap ng sasakyan. Nilingon ako at diretsong mukha ang tingin niya. Ayaw atang tumingin sa katawan ko. Na-trauma yata. Babalik ako mamaya. Kumain lang ako bago hinanap ang roba. Nasa laundry basket kasama na ilang damit at underwear niya. Sinama ko na lang din sa labahan ko. Dinala ko yun lahat sa kusina kasama na gamit kong damit kahapon. Huli na ang matanto kong wala nga palang washing machine. Diretso ko na lang sa likod bahay. Kumuha ng planggan at nalagyan niya ng tubig. Naghanap ng powder at bar soap sa cabinet kaso wala. Sa huli, napilitan akong bumili kay Aling Iska. Inuna ko labhan lahat ng underwear. Niladlad ko pa nga sa ere ang brief niya. Sinisipat kung may mansa, baka kasi may naiwan na. Alam niyo na, masakit sa kamay magkusot. May ilan pa akong sugat na nakita sa kamay ko. Maliit at may kalakihang butas. Namumula at mahapde. Kahit mahapde, tinuloy ko na lang. Nahihirapan din sa mga damit niyang malalaki. Niladlad ko ang asul niyang t-shirt. Kanina ko pa inaalis ang mansa kaso ayaw. Di ko alam kung tsokolate o sarsa ba yun. Basta ayaw matanggal. Inilis ko na lang binalik yun sa planggana. Sinubukan i-search ang pangtanggal ng mansa kaso mahinang signal. Tumakbo ko kay Aling Iska para bumili ng bleach. Inihingal na ako pagdating kaya lang desidido ako matapos na sa paglalaba. Pinatakan ko ang mansa gamit ng bleach. Napangisi pa ako nung maalis yon at mamuti ang damit. Sa paningin ko malinis na yon basta't walang mansa. Sa tuwa ko binuhos ko ang kalahating bleach sa palanggana para kung ang sunod na damit may mansa, kusa nang matatanggal. Napabuga ako ng hangin matapos kong kusutin ang natirang damit niya. Akala ko tapos na. May isang puting t-shirt pang natira. Sinipat ko kung may mansa at nang makitang wala, nilublob ko lang at di na kinusot. Napangiti ako matapos kong pigain. Nagmamadali pa sa pagsampay ng damit sa lubid. Kahit may ilang sugat sa kamay, natutuwa ako nagprito ng manok. Kahit ako lang mag-isang kumain, hindi ko alintana. Masyado akong masaya sa natapos na paglalaba. I'm in, Janine. Si Maymay na humagikik sa kabilang linya. Tinawagan ko siya, mabuti sumagot. Nag-aalala ako baka ano na ang nangyari sa kanya. Mabutit buhay pa. Do you really trust that guy? Sumandal ako sa upuan. Nagpapahangin sa balkonahe. Of course, he's so hot like we made love in the glass window.
Shut it! I'm not asking for your escapades. Ang kaso, humagikik lang siya at di panansin ang sinabi ko. Yeah, we also tried to make it in public. Gosh, ang hot! Kahit sa gilid lang ng hagdan at marami dong tao. Shut it! Wala naman akong pake kahit ano pa ang ginagawa niyo. Kumalakak siya at humina ang boses. Well, I spotted a good-looking guy and asked him. Nanlaki ang mga mata ko sa ibinulong niya. Gusto kong ihagis ang cellphone at bungangaan siya para naman malinawan siya. My, I know you're exploring but please, don't jump to the one guy to another. Hindi mo nga kilala ang ugali nila. Duh, I'm just in for the body. I'm not staying for good with them. Still, you don't know what is on their mind. Whatever. San ka nga? Sa Tarlac ka daw, sabi ng driver. Ines ni Maymay sa usapan. Sa kubo lang. Mabuti na lang, bumili si Tyron ng extra appliances. Wala sa loob na tugon ko. What? Nakipagbahay-bahayan ka? Napakurap ako sa sinabi niya. Doon lang din pumasok sa isip ko na bahay-bahayan nga. Bagong mag-asawa lang? Don't tell me. Nagtanan kayo. Nabibigla ako sa mga sinasabi ni Maymay ni hindi ako makasagot. Mas lalong di ko nasagot matapos dumating ang sasakyan ni Tyron. Bye na, sa susunod na lang, mag-ingat ka. Mabilis kong binaba ang tawag kahit na may pahabol pa siyang sasabihin. Inabangan ko si Tyron at nginitian. Kumunot lamang ang noo nito bago dumiretso sa kusina. May bitbit itong paper bag. Nilapag niya yon sa mesa at inilapit sa akin. Tikman mo, ang sarap. Wala sa loob, napatango ako at binuksan ang paper bag. Mga mushroom chicharon ang laman. Mukhang masarap at nakakatakam ang itsura. Ano nangyari sa kamay mo? Nagulat ako matapos si Tyron kunin ang dalawang kamay ko at sinuri. Marahan pa niyang hinaplos sa mga sugat na kinawaksi ko sa kamay niya. Masakit kasi. Ha? Naglaba kasi ako eh. Pati mga damit mo nilabhan ko na. Napangiti pa ako. Kabaliktaran ng reaksyon niyang kunot ang noo. Naglaba? How on earth did you do that? Kusot at sampay. Ganun naman, di ba? Basta nabasa ng tubig, malinis na. Pumikit siya na mariin bago humakbang. Tingnan natin. Pinigilan ko siya sa braso na kanyang kinalingon. Mamaya na kapag tuyo na. Tinitigan niya ako. Ngumiti ako para lang makumbinsi ko siya. Mas maganda kasing tingnan niya mamayang tuyo na para kung gusto niyang isuot, pwede na. Fine. Aalis ako pero babalik din. I don't want you to hand wash again. Nagsusugat ang kamay mo. Sinulyapan nito ang kamay ko bago tumalikod ulit at umalis. Pinagibit-balikat ko at inatupag na lang ang mga dala niya. Binitbit ko pa yon papunta ng sala. Sinubukan ko ulit ang internet kung may signal na pero mahina. Pumesto ko sa bintana at doon sumagap ng signal. Pinagtsatsagaan ko na lang kahit nakakangalay sa kamay. Nag-inat pa ako matapos sumakit ang balikat at braso ko. Hindi ko na malayan ng oras. Napakurap ako sa nakitang bitbit ni Tyron papasok ng bahay. Washing machine. Mabilis kong binitawan ang cellphone at sinundan siya sa kusina. Di makapaniwalang bumili nga siya ng washing machine. Di mo naman kailangan bumili. Nagpipigil ako ng ngiti. Nilapag niya yon at inayos sa pagkakatayo. Nilingon niya ako at sinilyapan din ang mga kamay ko. I don't want you to ruin your hands. Hindi mo na kailangan magkusot. Sagot ni Tyron, nalalo kong kinangiti. Nasa na mga nilabhan mo? Nasa likod. Natutuwa ako na binagsak niya ang pinto at doon tinuro ang mga nakasampay na damit. Hinintay ko magandang komento ni Tyron ngunit wala ako narinig. Paglingon ko sa lubong ang mga kilay niya. Mabilis siyang lumapit papalapit sa mga yon. Marahas na hilablot ang asul niyang damit. Bakit? Malinis naman, di ba? Natanggal ko yung mansa. Nakangiti akong humarap sa kanya. Nawala lamang yon matapos masulyapan ang madilim niyang tingin sa mga damit. Brat, anong klaseng laba to? Wika ni Tyron. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.